Sabi po ni dating Senador Trillanes, mga bossing, sabi din po nila Llamas, mga kababayan, hindi daw dapat makabalik ang mga Duterte. Ma'am Lisa Maloy, shoutout po sa inyo kay Shiro Kansaki at kay Just Vincent. Tuloy. Yung survival ng Marcos eh. Ako, usapin pa sa akin yung survival ng bansa. We cannot afford na makabalik yung mga Duterte sa gobyerno, either sa midterm, either sa people power, uprising, mutiny, or sa election sa 2028. Ayan, mga kababayan. Hindi na afford ng ating bansa na makabalik, makaupo pa ang mga Duterte, no? Para pamunuan ng ating bansa. Bakit to, mga kababayan? Nakita nyo yung 6 na taon na sila ho ay nakaupo. Oh, doon na lang po sa mga nawalang buhay ng tao eh. Napakarami po nun, mga kababayan. 20 hanggang 30 mil ang nalagas na mamamayan natin, mga kababayan. Na karamihan po doon ay mga inosente po. Oh, yung West Philippine Sea, mabuti. Kahit papaano si BBM ang pumalit. Paano kung nagkasundo dati? Inday Sara, presidente. Tapos BBM ay vice-presidente. Mga bossing, malamang po tuluyan na pong nawala ang ating West Philippine Sea. Nawala na tayo ng karapatan doon. Bakit to? Tingnan mo naman yung ginawa ng dating Pangulong Duterte. Tinungangaan lang po yung West Philippine Sea. Meron siyang papel, no, na pwedeng ipanlaban, pwedeng sabihin, oh, eto na, Xi Jinping, eto yung papel namin na nagsasabi na kami ang may karapatan, no, diyan sa West Philippine Sea. Pero hindi ho ginawa. No, kaya nga napatanong si pambansang nanay eh. Sabi ni pambansang nanay, naku, naka-hide ata ako. Hindi po, nay. Nabasa ko po yan. Oh, nababasa yung comment nyo. Shout out po sa inyo. Di ho ba? Tinungangaan. May papeles, may dokumento na magsasabi na tayo ang may karapatan. Hindi pinalo-upan no, mga boss. Saan ka pa? Diba? Paano kung ang follow-up pa na presidente si BP Sara? Malamang ho, mga kababayan, sad to say, baka lugmok ang ating bayan. Ang dating Pangulo, napakalaki ng iniwanang utang din ho, mga bossing. Ang Pangulo natin, mukhang matatapos ang termino ng 0 ang kanyang maging utang. Hindi po ng buong Pilipinas ha, nung kanyang mga iniuutang po, mga kababayan. Dahil yung balita natin, nung isang buwan ng nakaraan, mga kababayan, mga boss chief amo sir, ay nagbabayad po ang Pangulo ng kanyang utang. Diba? Sabi ni Catherine, pagador, kaalyado po nila ang Chinese Sir Mark. Halata naman kasi doon daw nila itapon si Apo Lakay. Correct. No? Kitang-kita naman eh. O, tuloy. Nakita na natin kung paano nila winasak halos yung lahat ng institusyon ng demokrasya sa ating bansa during the 6 years ni Digong. At makita natin gano'ng karami ang namatay extrajudicially. Yan. Di pag si BP Sara ang nakaupo dyan, mga bossing, sa 2028, balik na naman yun sa mga ganun. Malamang pati tayo, magtago na ho, mga kababayan eh. No? Tayong mga bumabatikos po sa mga sa Duterte ngayon, malamang po magtago na din tayo, mga bossing. Sabi nga nung mga supporter nila, ano sabi? Baka mapersilapid ka sa susunod. Ako naman mga kababayan, naniniwala naman po ako doon sa sinasabi nilang ganun. Na baka ikaw, Mark Ramos, ang susunod na maging persilapid. Dahil nakita naman po natin ang history kung yung mga nangyayari nung sila po ay nakaupo, mga kababayan. No? Danak na naman ang dugo niyan. Tuloy. Kaya mismo yung International Criminal Court na itinayo ng United Nations ay nakita na kasuhan ang dating Presidenteng Duterte. Ayan. Tapos nung nalaman na ng dating Pangulo na siya ay iniimbestigahan ng International Criminal Court, abay, biglang sabi, babaklas na kami, no, ng pakikisama diyan sa ICC. Paano ho? Kasi siya yung iimbestigahan eh. Kaya sabi naman din mga kababayan, yung mga panahon na hindi pa kayo bumabaklas,
umpisa na yun na nag-iimbestiga kami. Umpisa na yun na minamanmanan na namin kayo. So, pumasok na doon yung mga paglabag sa karapatang pantao. Kaya yung iba dyan na nagsasabi ng mga DDS na wala naman jurisdiction ng ICC sa Pilipinas Paulit-ulit kayong ganun. Hindi nyo alam na malapit nang kunin ang dating Pangulong Duterte kasama si Bungo, kasama si Tobat. At mukhang sama din si BP Sara dyan, mga kababayan. Dahil narinig din natin yun kay Senator Trillanes di ba? Ami Campbell, subscribe dan. Ma'am Teresita Almejas, magandang madaling araw, Boss Mark. Di ako makatulog. Makinig lang po kayo dyan hanggang makatulog po kayo, ma'am. Tuloy. Kaya ang tingin ko, anong klaseng bansa tayo kung hindi natin kayang bigyan ng hustisya itong libo-libong namatay ng mga kababayan natin? Na Kaya ho natin nasabi, mga kababayan, na palapit na ng palapit na makuha ang hustisya ng mga nalabag ang karapatang pantao sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Bakit ho, mga bossing? Sabi na ng DOJ, malamang malaki ang posibilidad na makipagtulungan kami sa ICC. Kasi madaming mamamayang Pilipino ang humihingi at sumisigaw ng hustisya. Gusto po nilang mapadali, mga bossing. Kung sila, kung justice system natin, mga kababayan, may justice system tayo. Si dating Pangulong Duterte lang naman ang nagsasabing walang justice system, kapag katungkol sa kaso ni Kibuloy. Pero pagka sa kaso niya, okay naman ang justice system. Kung tayo pa ang maggagawa ng sariling investigasyon natin, balik sa una yan. Mahabang proseso naman po yan. Sabi nga po ni DOJ Secretary Boying Remulla, yung ICC matagal nang nag-umpisa. Madami nang nagawa. Makipagtulungan na lang tayo dyan. Kung mapapansin nyo, mga kababayan, dati ayaw papasukin. Pag merong ICC pumasok at nag-serve sila ng warrant of arrest, sila aarestuhin namin. Di ba, Ma'am Elizabeth Habihan? Ganun ang sabi ng DOJ dati. Ngayon po, iba na. Makikipagtulungan kami sa ICC. Narinig mo yun, Abdullah? Na nanonood sa Saudi Arabia? Tuloy natin to. Laman lang due process. Anong klaseng bansa tayo kung papayagan natin uli yung ganitong klaseng pamilya na mamahala sa ating bansa na tainted by corruption, tainted by human rights violation, tainted by criminality. Tapos sigawan yung mga DDS. DDS! Duterte! Tanungin mo, alam mo ba kung ano yung mga issue sa kanila? Ang isasagot po niyan sa inyo, pinupolitika lang naman sila ng administrasyon kasi gustong maagaw. Yung 2028 election na pagka-presidente. Ang mga yan mga kababayan, hindi na nila iniisip kung ano ba talaga yung sitwasyon Kung ano ba talaga, yung pinagmamaktol ng sambayan ng Pilipino kay Inday Sara Duterte. Unang-una na nga dyan, yung hindi maipaliwanag na confidential funds. Kung saan nagamit yun at kung mali ba o tama ba ang paggamit nun. Na naglilid po sa mga taong bayan na isipin, nalustay yata yung confidential funds. Hindi yata nagamit ng tama. Bakit? Mismo ang vice-presidente ayaw ipaliwanag kasi. Ayaw magsalita West Philippines ayaw din magsalita. No comment pa din mga kababayan. Kaya tama yung sinasabi nila, na hindi na afford ng Pilipinas. Kapag ganun pa din po ang nangyari, mga boss, malamang sa alamang bagsak na bagsak ang Pilipinas sa kanila. Halimbawa, yung link nila sa Pogo, link nila sa drugs, at link nila sa massive EJK. Tawag po nga, the most massive halos lahat illegal, mga kababayan. Serial killing sa ating kasaysayan. So, ang tingin ko, anong klaseng bansa tayo kung ito ay hindi madadala sa logical conclusion o sa hustisya? Sa akin, hindi ako nag-iisip sa survival ng Marcoses Okay. Mas nag-iisip pa ako sa survival ng ating bansa.
kung Okay. makakabalik sila, kung hindi sila mabibigyan ng katarungan. Mas ganun pa ang usapin sa akin. Sige. Nakakalungkot po yun, mga kababayan, kung hindi mabibigyan ng katarungan. Biruin mo, ilang pamilya yun? 20 to 30,000 na pamilya. No? Yung tumatangis, lumuluha. Biruin mo, kasama na din po dyan yung mga reporter, kasama na din po yung mga mamamahayag, mga bossing. Di ho ba? Tapos sasabihin nila, naku si PBBM, diktador yan. Kasi dinidiktahan yung mga mamamahayag, ipinapasarado yung ABS-CBN. Ay, mali. Hindi pala hindi si BBM ang nagpasara ng ABS-CBN. Ang dating Pangulong Duterte pala, mga kababayan.